Mga marites, parang umulan daw ng isda sa isang palengke sa Tarlac dahil may dalawang tindera ng isda na nag-away. Mga mare, anyari? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo raw ng tinapay. Pero sa nangyaring bardagulan sa isang palengke sa Tarlac kamakailan, ang pinagbabato, bangus! Bakit nga ba ang mga fighter humantong sa puntong bangus ang ginawa nilang weapon? Ang paglipad ng bangus sa ere, nag-ugat daw nang sa siksikang palengke ang paa ng tinderang si Marisa ng pamilya Kawigan. Naapakan ng isa pang tindero ng isda, si Jonas Patawaran. Huwebes ng umaga. Parang sinadya yung botas niya. Ginanon sa paa ko. Ngayon, sinita ko siya. Huwag kang sobrang mayabang ka ako. Hindi man siya nag-sorry. Parang walang modo. Hindi sa sinasadya na mataplisan lang yung paa niya. May nakaharang po na paninda dito sa may gilid. Itataas ko yung paa ko na akala ko ano lang yung naanon ko. Ngayon pala, paa niya lang pala. Galit na galit ako. Kung nagingila siya ng sorry, sana di wala na. Pero ang kinikimkim na tinik sa dibdib ni Marisa, nalaman ng kanyang mister. Hindi ko sinabi sa asawa ko eh. Ewan ko sinong nagkwento sa kanya. Pinuntahan ko nga yung nag-aapak sa misis ko. Bakit mo na napakan yung misis ko ng bota ka ako? Siya pa yung nagagalit. Anong problema mga na-tsakin? Pagka-alis niya, minura-mura kami. Tumutok pa siya sa akin, parang gusto niya akong birahin. Umayos ka, hindi mo ako kilala, sabi ng ganyan sa akin. Sumagot na ako sa kanya, kahit na nakakatanda siya dahil hindi rin tama yung sinabi niya sa akin na pagbabantay, yung sinabi niya eh. Sa galit, halos kaliskisan na nila ang isa't isa. Kaya para pumagitna, ang kapatid ni Jonas na si Jenny at ang ina niyang si Cecilia ang siya nang sumadya sa pwesto ni na Marisa. Pwede ko po ba kayong makausap? Kung ano man po ang naging problema, baka po pwede ayusin na lang natin. Maingay pa po sa palengke, hindi po kami magkaintindihan. Alika, pasok ka, sabi ko naman. Ayoko po palabas si mama ko, baka ano pong gawin nila. Sabi ng anak ko, kami pang mag-a-adjust. Pinapapasok nga kayo. Sinanay ko naman pinalalabas nyo. Mulala ka pala eh, sabi nung anak niya. Nag-iinit na ako, pero laylo pa rin yung pakikiusap ko. Hindi po kami nagpunta dito para makipag-away. Nagpunta lang po kami dito para mag-ayos. Ano ba ang gusto mo? Sabay na ako tinitingnan ng masama nung nanay. Sabi po, bubukas, matetrespassing nga kami. Magkikipag-usap lang po sila. Ba't po sila matetrespassing? Gusto ko na po siyang idaing nun eh. Masyado pong maasim yung mga ugali nila. Akala mo naman maganda ka, sabi niya ganun. Oo, maganda naman ako kung sa'yo lang. Sabi po niya, gusto mo iagis ko sa'yo yung bangos? Gawin mo, sabi ko. Ang sabi nga nila, kapag galit ka raw, huwag kang dadampot ng kahit ano. Pero tila hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili dahil hindi nagkaayos ang napagdiskitahan tuloy. Bangus! Sa video, makikitang ginulo ni Jenny ang panindang bangus ni na Marisa. Kaya ang anak niyang si Marie, hindi nito tunay na pangalan, hindi na rin nakapagtimpe. Ginawang weapon o armas ang panindang bangus kay Jenny. Titigil na po kami talaga nung kaso, nga lang po. Bigla pa po silang nagbato, kaya bumalik po ko, ginanyan ko po yung mga paninda nila. Tsaka na po ako nagbato-bato nung kasi nagbabato na rin po sila eh. Parang na-blackout na rin po yung utak ko. Kung ano na po yung nadampot ko, ganun na po yung nabato eh. Nanay ko po yun eh, binato nila. Pero ayon kay Marie, si Jenny raw ang unang nambato.
Siya po. Kasi po hindi ko na mababatuhin yung mahal po yung puhunan. Ay, nabastusan po talaga. Kaya nga po gumanti ako. Ikaw ba naman batuhin ng bangos, hindi po kayo magagalit, hindi po kayo gaganti. Sayang yung mga bangos. Mahirap din pong kumita ng pera, tas po ganun lang yung gagawin. Parang walang modo, mayabang. Ay, pagtatanggol ko po talaga siya. Mahal na mahal ko po kasi yung mama ko eh. Kahit sino pa yan. Natigil na lang daw sila nang may pumagitna ng security guard. Naibenta naman, hindi naman masyadong nabugbog. Sana hindi na nangyari yun. Kasi nakakahiya rin. Kung naging hila siya ng sorry, sana di wala na. Kung nalaman ko naman na ganun yung nangyari, magsasorry po ako agad. Nito lang Huwebes, nagharap sa barangay ang pamilya Kawigan at patawaran sa pag-asang ang kanilang alitan mauwi sa kapatawaran. Kasi po napaakan ako ni Jonas. Kaya nga rito, Jonas, ba't ang yabang-yabang mo? Nagano na siya, salita ng salita. Hindi ko naman po kasi alam na paa niya po kasi. Minsan may taong po sa gilid. Siyempre, iangat ko po yung paa ko. Hindi ko man po napansin na paa niya pala yung naanon ko nung natamaan. Buti yung araw na hindi nyo pa inayos. Pagtumatok pa sa batuan. Nauna pong nagbato yung nasa likuran. Hindi ako nagbato. Nagbato ka. Binato mo yung nanay ko. May video na kwan. Bakit ko naman po ihagis yung paninda namin bangus eh, ang mahal po ng puhunan nun. Sana, Jonas, kung nag-sorry ka, sana humantong sa ganitong ano. Pasensya na rin sa kung naano ko man yun na hindi ko din alam eh. Pasensya na rin po kung ganun din nangyari na di man ako nag-sorry at saka lumala din yung sitwasyon. Ang pagsasabi ng sorry ay pagpapakita ng kababaang loob. Wala namang mawawala sa paghingi ng sorry. Sa mga oras na ikaw ay nagagalit, makaraming beses mong isipin kung itong manggalit nito ay worth it, ang pananakit. Kailangan natin ng pagpapakita ng magandang asal sapagkat ito ang humuhubog sa atin. Bilang peace offering, meron silang fish offering. Sina Jenny, may regalo pang relyenong bangus para sa pamilya Kawigan. Para pambawas doon sa naperwish yung bangus. Thank you. Pamulutan. Maganda po yung maayos para makakatulog tayo pare-parehas ng mahimbing kung wala tayong kaaway. Laging magpakumbaba. Kailangan mag-usap muna. Pasensya na. Sana alin na po maulit. Dapat magkakaisa po tayo doon. Ngayong maayos na ang gusot sa dalawang pamilya, ang masasabi lang daw nila sa isa't isa, fish be with you. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.